Ek, sobrang ginaw ko. Pwede bang bigyan mo ako ng kwarto para matulog? Ginaw ka ba? Akala mo ba? Si Ginang Li at ang panganay ay magpapakita pa ng awa sa kanya. Matagal nang hindi. Kahit anong mangyari sa kanya. Hindi posible na sa loob ng 8 taon. Hindi siya nakapagpunta kahit isang beses. Tanggapan ng general. Makinig kayong lahat sa akin. Ang pangalan niya ay Li Qingzu. 10 taon na ang nakalipas, pinalitan siya ng matandang babae. May dala siyang aking jade pendant. Siya ang tunay na anak ng general na pamilya. Nalaman ko na ikaw pala ang tunay kong nakababatang kapatid. Sa loob ng 10 taon, pinahirapan ka. At miss na miss ka na ni Zhuer. Sa wakas, natagpuan ka na ni Zhuer. Siya ang tunay na anak na babae ng Li pamilya. Sino naman ako? Huwag kang mag-isip ng masyado, Luer. Tanggapan ng general. Mayroon lang tayong isang bagong kasambahay. Sa hinaharap, mama at kuya, ay magiging katulad ng dati sa iyo. Ek. Magandang araw, Inang Reyna. Magandang araw. Reyna Xi. Ineng, mag-ingat ka. Reyna. Nagkamali ang alipin sa harap ng Reyna. Kasalanan nito ng alipin, hindi siya nakatayo ng maayos. Naglalaro lang ang ate sa alipin. Hindi niya sinasadyang maitulak ako. Zhuer, anong sinasabi mo? Hindi kita naipit. Anak na babae. Alam kong galit ka sa akin. Sa pagkuha ng lahat ng bagay sa iyo. Kaya, gusto kong ipakita sa kanila. Sa Empress at sa Prinsipe. Na kaya kong gawin ito sa harap nila. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman kukunin ang iyong posisyon bilang prinsesa. Luer, paano mo nagawang maging ganito walang konsensya? Siyang nagdusa para sa iyo. Ng buong 10 taon. Baka nakalimutan mo. Siya talaga ang anak na babae ng general na pamilya. Kung wala ka, ang prinsipe ng asawa ay sa kanya rin sana. Inay, wala akong tapang. Katulad mo, isang babae na may masamang puso. Hindi karapat-dapat maging prinsesa. Mula sa araw na ito, ang prinsipe at ang tahanan ng general ay may kasunduan na isa sa katuparan ni Li Qingzu. Salamat, Emperatrice. Tungkol kay Li Qingluo, napakabata pa, mabagsik ang puso, na naglakas loob na, manira sa kapatid, parurusahan kita sa Miaoyin Temple, upang magpakatino at magpakabuti. Walang pahintulot mula sa akin. Hindi ka pinapayagang bumalik. Nagmakaawa ako sa reyna na maawa sa akin. Hindi ko sinasadyang itulak ang ate ko. Pakiusap, tulungan mo akong humingi ng tawad sa niyong babae. Inay. Limang taon na. Sa panahong ito, dinanas ko ang pang-aapi. Ngunit ni isang beses, ang mga tao sa pamilya Li, hindi kailanman nagpunta para tingnan ako. Mukhang sa pagkakataong ito. Mukhang hindi ko na kaya ito. Hindi maganda. Nandito na ang panganay ng general. Sabi ay kukunin si Li Qingluo. Ano? Li Qingluo. Bakit ang bagal ng lakad? Huwag hayaang maghintay ang panganay. Ek! Masakit ang mga binti ko. Bakit ka pa nag-iisip? Kuya, sobrang pagod na ako. Hindi na ako makalakad. Halika. Kuya, ang bait mo talaga. Siyempre, ako ang kuya mo. Mamahalin kita habang buhay. Tara na, tara na. Bakit hindi mo maayos ang lakad? Parang bata ka pa rin. Palaging nagmamadali. Si Li Qingluo. Nakita na si Li Dapongzi. Luer. Paano nangyari ito?
Dati, siya ang pinakamahilig na nagpapasweet sa akin. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nanluluhod sa kuya? Hindi ka naman isang mendikante. Sa kabila ng lahat, ikaw rin ay mula sa tahanan ng general na nag-alaga ng dalaga sa loob ng 10 taon. Tama nga, siya ay may galit kay Zur. Si Luer sa mga nakaraang taon. Araw-araw ay umiiyak ang ina. Halos nabulag na sa pag-iyak para sa iyo. Ang reyna ay naawa sa kanyang pagnanasa sa anak. Pinayagan kang umalis sa Mayaoyin Temple. Sige, sumama ka na kay kuya pauwi. Maraming salamat, Inang Reyna. Salamat sa biyaya, Ginoong Li. Ikaw. Tara na. Huwag mong hayaang maghintay si Inang. Ate, pumasok ka na at umupo. Kayo ang mga Panginoon. Ako ay isang monghe, isang alipin. Kung tayo'y maupo ng magkasama, baka hindi ito naaayon sa patakaran. Pwede naman akong umupo sa labas. 18 na ang taon ni hindi pa rin nakakalimutan ni ate. May masama ba akong tingin sa akin, tama ba? Kung alam ko lang na hindi pa rin makakalimutan ni ate. Dapat noon pa ay pinili ko nang ipagsanggalang si ate. Para magdusa sa Miaoyin Temple. Kuya, anong ginagawa mo? Li Qinglu, anong karapatan mong magmataas sa amin? Noon, ikaw ang nagdulot kay Zur ng kahihiyan sa harap ng palasyo. Kaya napilitan kang magpunta sa Mayaoyin Temple para magdasal. Lahat ay bunga ng iyong sariling gawa. Ito ang dati. Ang pinakamamahal kong kuya. Hindi. Simula noong 8 taon na ang nakalipas. Siya ay naging kuya ni Li Qingzu. Kuya, huwag na magsalita. Baka naman ang kapatid na babae ay pinahihirapan sa Miaoyin Temple. Kaya hindi siya masaya. Siya si Li Qingluo, tao ng aking general na tahanan. Paano naman mangahas ang Miaoyin Temple? Na maging mahigpit. Walang katulong na nag-aalaga. Gaano kalubha ang sakit na maaring maranasan. Para sa akin, siya ay sadyang nagpapakita ng ganitong anyo upang tayo'y makaramdam ng pagkakasala. Sobra ang iniisip ni Lida Pongzi. Ang inyong pagkakasala ay wala sa akin. Walang anuman. Li Qinglu, kung ayaw mong bumalik sa tahanan ng general, manatili ka na lang sa iyong Mayaoyin Temple. Zur, umalis na tayo. Kuya, ate ay nasa Mayaoyin Temple. Kumain ng mga butil at gulay sa loob ng 8 taon. Ngunit ako ay nasa tahanan ng general, nakasuot ng magagarang damit at kumakain ng masasarap. May galit siya sa kanyang puso. Nagsalita siya ng ilang salitang puno ng galit. Hindi rin natin dapat iwanan siya mag-isa. Zur, masyado kang mabait. Akala mo ba talagang siya ay tunay na mag-isa ka bang babalik? Siyang pinalaki na spoiled. Talagang hindi siya marunong magtiis. Hindi magtatagal. Hihingi na siya ng tawad sa akin. Narito ang tahanan ng general. Ito ang bahay na tinirhan ko ng 10 taon. Luer. Lauer. Lauer. Ako si Li Qinglao. Nakita ko na ang ginang ng general. Lauer. Ano ang ginagawa mo? Naalala ka ng ina mo noong bata ka pa. Sobrang masunurin at maayos ka. Pinakamamahal na nag-aasikaso kay inay. Li Qinglu, bakit ka nagagalit sa akin at kay Zur?
Ayos lang iyon. Pero anong karapatan mong maging mapanlait kay inay? Inalagaan ka ng general na tahanan sa loob ng 10 taon. Walang utang na loob si inay sa iyo. Ano pa ang hindi mo ikinasisiya? Walang utang ang tahanan ng general sa iyo. Inalagaan ako ng tahanan ng general sa loob ng 10 taon. Ngunit nagbayad din ako ng utang kay Yen Li sa Miaoyin Temple sa loob ng 8 taon. Dapat matagal na akong nakabayad. Paano ka naging ganito? Tigilan mo na, Chuan-er. Halika, anak. Tingnan ko nga. Ang payat mo na. Ikaw rin. Bumalik ka pa rin ng buhay. Mag-alala ka. Ituturo ko sa'yo ang leksyon sa kuya mo. Huwag kang mag-alala, ina. Mabuti na lang at umuwi na ang ate. Sa susunod, huwag ka nang makipagtalo sa kuya. Mabuti na nga lang. Hindi maganda ang kalagayan ng nanay. Naghintay siya sa'yo. At hindi pa kumakain hanggang ngayon. Lola, huwag kang magpahuli dyan. Pumasok ka na sa bahay mag-ayos ha. May bisitang importante na darating. Bakit hindi pa sila dumadating? Ang tagal nila. Lola, nandito na sila. Bakit hindi ka pa nagpalit ng damit? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na may mahalagang bisita na darating? Kailangan mong isaalang-alang ang sitwasyon. Bumalik ka na ngayon at magbihis ka. Chuan-er, anong ginagawa mo? Inay, sa araw, sinasadyang hindi sumakay sa kabayo para mapahiya si Zuer. Ngayon naman ay sinasadyang magbihis ng ganito sa harap ng mga bisita. Sa tingin ko, siya ay sadyang nakikipag-away sa haringgubat. Inay. Luer. Palitan mo na ang suot mong damit. Hindi ko ba sinabi sa'yo? May mahalagang bisita tayong darating ngayon. Kung suot mo yan, kapag nakita ng bisita, tiyak na iisipin nilang nawalan tayo ng galang. Ayan, Li, hindi ko sinasadya na hindi magpalit. Ito ang damit na inihanda mo para sa akin. Hindi akma. Ang sukat ng mga damit na ito ay ayon sa sukat ni Zuer na ginawa. Gaano ba kalayo ang hindi akma? Mahal na Reyna, paparusahan kita sa Miaoyin Temple. Ito ay para sa pag-aalaga ng sarili. Mukhang mas pinapahalagahan mo na. Ano ang balak mo? Kung makita ito ng mga bisita, baka pagtawanan ang tahanan ng general. Ito ay. Paano nangyari ito? Ang Myozay, si ay. Lugar ng tahimik na pagninilay at paggalang sa Buddha. Paano ako maaaring masaktan ng ganito? Kainis. Yung mga nunuay, nangahas na saktan ang mga tao sa aking bahay. Kapatid, kahit na nagkamali ang ate, hindi sila dapat gumawa ng ganitong kalupit. Ako ang nagkamali. Sino bang nag-udyok sa akin na sadyang patumbahin ka sa harap ng Reyna? Alam kong nagkamali ako. Alam kong ate, nandyan ka pa rin sa galit sa akin. Liking loo, sasabihin ko sa'yo. Yung mga nunong nananakit sa'yo ay usapin ng mga nuno. Huwag mong ibato ang galit kay Zuer. Hindi kanya sinungalingan. Pinaglaban ka ni Zuer. 10 taon na ang hirap. Higit pa nga ng 2 taon sa'yo. Sige na, tama na. Huwag na kayong mag-away. Malapit nang dumating ang bisita. Hindi pwedeng makita nila. Katawa-tawa sa bahay ng general. Sa totoo lang, may anong kagalang-galang na bisita na nakapagpasimula ng 8 taong hindi pag-aalala mula sa tahanan ng general. Laoer, sa loob ng 8 taon. Hindi naman hindi kita gustong makita. Ang Miaoyin Temple ay isang mahalagang lugar ng Budismo. Hindi ako makapangahas na guluhin ang Buddha. Natatakot na masira ang biyaya ng general.
Huwag kang mag-alala, hindi ka masasaktan ng ina. Kapag nakita mo ang mahalagang bisita, tiyak na magiging masaya ka. Dumating na si Prinsipiyon. Narito na si Prinsipiyon. Enye, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Makipagkita kay Prinsipiyon. Inay, hindi ko sinadyang itulak ang kapatid na babae. Tulungan mo akong makiusap sa reyna. Pakiusap. Inay. Siya ang prinsipe. Ngayon gabi, ako ay narito upang magbigay ng regalo sa tanggapan ng general. Binabati kita. Sa wakas natupad na ang iyong pangarap na maging prinsesa. Ako ay magpapakasal sa anak ng Haring Puno. Li Qinglu. Bakit ako? Noong araw, ang emperatrice ay nagbigay ng utos na si Li Qingzu ay ikasal sa prinsipe. Prinsip. Kagalang-galang na prinsipe yun. Si Lu Er ay matagal nang nag-aaral sa Mayaoyin Temple na hindi na nakikialam sa mga usaping pampulitika. Isang pagkakamali lang at nakapagsalita siya ng mali. Huwag po sanang magalit sa kanya. Maaaring hindi alam ni Lu Er. Ako po, ay matagal nang ipinagkatiwala ng aking ama. Inalis ang trono ng prinsipe. Ngayon ay isa na lamang siyang walang silbing prinsipe. Pero, ang kasunduan namin ng anak ng general ay nananatili. Kahit kailan. Noong araw, si Li Qingzu, para maging prinsesa, sinubukan niyang siraan ako. Sa layuning maging prinsesa, hindi ko inasahan na ang prinsipe ay mapapalayas. Tiyak na ayaw ng tahanan ng general na magpakasal si Li Qingzu sa napalayas na prinsipe. Kaya't ako'y ibinalik nila. Itinulak ako sa tabi ni Prince Yun. Magandang plano, hindi ba? Prince Yun, nagbibiro ka. Kagalang-galang ang iyong pagkatao. Sa kahit anong paraan, ikaw ang mataas na nakikipag-ugnayan sa aming general na tahanan. Sa prinsipe ng pag-amin, maupo muna kayo. Hindi po, salamat. Bihira ang pagkakataon na magkasama-sama ang buong pamilya ng general na tahanan. Kaya hindi na po ako magpapasama. Nasa inyo na ang hilig. Kaya't naghihintay na lang na pakasalan si Lu at pumasok sa bahay. Chuan-er. Para sa iyong ate, maglagay ka ng ulam. Ang paborito mong hita ng manok noong bata ka pa. Hindi na kailangan. Matagal na akong nagdudulot ng vegetarian. Hindi na ako makakain ng karne kahit kaunti. Ayan, Gil. Li, Ginoong Li. Baka pwede nating buksan ang bintana at magsabi ng totoo. Tungkol sa kasal na ito, hindi naman namin sinadyang itago sa iyo. Sino bang nagpasya na maging matigas ang ulo mo? Na naglakad pabalik sa tahanan ng general. Sayang, naubos ang oras na ito. Hindi kayang talunin ng yung Wang Fu ang Prince Palace. Ngunit itinuturing pa rin itong marangya at mayaman. Ngunit, mahina ang katawan ni Zuer. Kung siya ang mapunta roon, baka magdusa siya. Si Li Qingzu gusto magpakasal. Kaya kinuha niya ang aking kasal. Ayaw ni Li Qingzu magpakasal. Kaya pinilit niya akong magpakasal sa iba. Kung sakali mang isang araw, ay ayaw nang mabuhay ni Li Qingzu. Kailangan ba na ipalit ko ang buhay niya? Lu Er, noong panahon na iyon pinarusahan ka ng reyna. Hindi kita pinagtanggol ng ina mo. Kulang ako bilang ina sa iyo. Ngunit, si Zuer ay mula pagkabata ay nag-iisa na. Mahina ang katawan at may sakit sa puso. Kung siya ay pinabayaan, hindi ba't mawawalan siya ng buhay? Isipin mo na lang,
Na siya ang nagbayad ng 10 taon para sa iyo. Ayos lang ba na magkapantay kayo? Para sa 10 taon na iyon, hindi maaaring pumunta si Li Qingzhu sa Mayaoyin Temple. Ako ay makakapunta. Si Li Qingzhu ay hindi makakapag-asawa ng nawalang prinsipe. Ako ay kailangang mag-asawa. Ayan, Gil. Li, ito ba ang ibig mong sabihin? Hindi. Luer. Hindi iyon ang ibig sabihin ng ina. Luer, tingnan mo. Naalala mo pa ba ang pang-ikot na pamaypay na ito? Ito ang ibinigay mo sa ina noong bata ka. Ng iyong sariling kamay. Noong panahong iyon para ma-embroidery ito. Nasugatan ang iyong maliliit na kamay. Nanay, tingnan mo ang ginawa ko para sa'yo. Para sa'yo ito. Ang disenyo sa pang-adorno na ito ay lahat nakatatahi ng aking Lora. Ang aking Lora ay talagang kahanga-hanga. Kapag lumaki na si Lora, gusto ko ring maging katulad ni nanay. Maging pinakamagaling na mananahi sa buong lungsod. Aking anak, talagang ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Mga bagay na ibinigay mo sa akin noong bata ka. Itinago ko ang mga ito. Kapag naaalala kita, tinitingnan ko ang mga ito. Anak, nasa tahanan ng general ka. Nakatira sa marangyang buhay sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang tahanan ng general ay talagang nangangailangan sa iyo. Isipin mo na lang ito para sa ina. Sang-ayon ka bang magpakasal kay Prinsipyon? Okay ba? Hindi. Huwag. Ito ang ibinigay mo sa akin para sa anak na babae. Huwag mo itong sirain. Kahit ang anak na babae ay ayaw mo na. Anong silbi ng pag-iwan ng pamaypay? Huwag. Liking Luo, ano ang hindi mo gusto? Maaari mong ilabas ang galit mo sa akin. Bakit ka nagagalit sa nanay mo? Bitawan mo. Bitawan mo. Nanay. Aking anak na babae. Ayaw mo na sa nanay mo. Nanay, nandito pa ako. Nandito pa ako para sa'yo. Li Qinglu, isang pamaypay lang yan, di ba? Paano mo maaring saktan ang nanay? Itinuturing kanyang sariling anak. Paano mo siya maaring tratuhin ng ganito? 10 taon ng pag-aaruga. Nawala na ba ang konsensya mo? Anong tinatawanan mo? Ano ang nakakatawa? Walang masama sa nanay, di ba? Chuan-er. Chuan-lu. Li Qinglu. Ano ang gusto mong gawin? Ang puso ko. Matagal nang namatay sa Mayaoyin Temple. Ginoo. Huwag kang ganyan, Ginoo. Huwag na. Si Zuer ay laging sasamahan ka. Ginoo. Walang ibang bagay. Ako muna ay uwi para magpahinga. Ipinadala noong 8 taon na ang nakalipas sa Miaoyin Temple. Buti na lang ikaw. Bakit hindi kita pinatay? Kung napatay ako, ang magandang nakababatang kapatid mo ay mapipilitang ikasal kay Yun Wang. Inay. Ginoo. Sandali.
Ano ang kailangan ng general sa bahay? Ate, kahit na naalis na ang prinsipe. Pero si prinsipe yun ay isang prinsipe pa rin. At saka, ikaw ang orihinal na nakatakdang makasal sa kanya. Ikaw nga. Ngayon, ibinabalik lang ang mga bagay sa kanilang orihinal na may-ari. Wala ka namang mawawala. Dapat nga ay matuwa ka. Li Qingxiu, nakita ko na ang iyong kakayahan. Walang ibang tao dito. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy. Si Li Qinglu ay nanatili sa Mayaoyun Temple ng 8 taon. Talagang nagbago na ang kanyang ugali. Kung ikukumpara sa dati, anak na babae. Kung gusto mong pakasalan si Yun Wang, aalis ako para sabihin sa lahat. Ako mismo ang nadulas noon. Hindi ka nagkasala. Li Qingxiu, ang sakripisyong ginawa ko nitong 8 taon ay naging katotohanan. Akala mo ba ay may pakialam pa ako? Napatunayan ang aking kawalang sala. Ate, huwag kang magmadali. Kahit na hindi mo pinahahalagahan ang kawalang sala. Siguradong may pakialam ka dito. Sa totoo lang, hindi ako ang ginang ng general. Ang aking kwintas ay ninakaw ng matandang mangangalaga. Ikaw ang tunay na tahanan ng general. Tunay na dalaga. Li Qingxiu, ano ang ibig mong sabihin? Ate, nasaktan mo ako. Bakit ako maniniwala sa sinasabi mo? Noong panahon na iyon para maging prinsesa, gumawa ka ng mga masamang bagay para ipahamak ako. Ngayon, paano mo magagawa iyon? Ayaw ko magpakasal, hindi talaga magpapakasal. Ano ba talaga ang plano mo? Sino ang makakaalam na mapapabagsak si Rongliu? Kung alam ko lang na, mapapangasawa ko pala. Yung inutil na prinsipe. Hindi ako papayag na maging anak ng general na pamilya si Li Qingxiu. May iba pang dahilan. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung handa kang magpakasal kay prinsipe yun, maaari mong maibalik ang iyong dangal. Kahit na ayaw mong ibalik ang iyong pagkatao. Bumalik sa tahanan ng general. Ngunit ang galit mula sa nakaraang 8 taon. Hindi mo ba gustong maghiganti? Matagal na akong walang pag-asa sa Haring Guro. Sa puso ko ay puro galit lang. Walang pagmamahal, puro puot lang. Pero kung sakali, totoo kaya ang sinasabi ni Li Qingxiu? Ako pala ang naagaw sa aking pagkakakilanlan. Kaya nitong 7 taon sa Miaoyin Temple. Ano naman ang halaga nito? Li Qinglu o Li Qinglu? Kahit na alam mo na, ano naman ang mangyayari? Akala mo ba may maniniwala sa'yo? Basta't nakaugnay ka sa iyong Wang. Wala ka ng pagkakataon na makabangon sa buhay mo. At ako pa rin ang paboritong dalaga ng general. Sa tahanan ng general. Inay, panahon na para uminom ng gamot. Luer, Li Qinglu, bakit ka nandito? Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang nangyari kay inay. Ayaw ng nanay na makita ka. Bumalik ka sa iyong Mayaoyin Temple. Handa akong magpakasal kay Wang Yun. Luer. Nanay. Ikaw ay mabuting bata. Li Qinglu. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ba talaga ang layunin mo? Bakit? Bakit ninyo ako dinala pabalik? Hindi ba't para lang sa akin? Napalitan si Li Qingxiu. At pakasalan si Wang Yun. Ngayon, ako pa ang tinatanong ninyo. Talagang kawili-wili. Ayos. Basta't naisip mo na, ayos na. Kayo ba talaga ang nanay at kuya ko? Ang desisyon ko ngayon, tama ba talaga? Huwag mo akong saktan. Hindi ka mamamatay. Sobrang sakit. Walang dahilan na nangyari 8 taon na ang nakalipas. Pinagdaraanan ko ang lahat ng kahihiyan sa Mayaoyin Temple.
Sa loob ng 8 taon, hindi ko kailanman tinawagan ang Budha. Hindi ko kailanman hiningi sa Budha ang anumang bagay. Sa pagkakataong ito, naghihiling lamang sa Budha na magpakita. Ibalik sa akin ang katotohanan. Hindi ba iyon si Gyangi? Linang tahanan ng general. Si Gyangi. Liba, bumalik si Gyangi. Li sa Mayaoyin Temple. Para sa anong dahilan? Hindi ba't pinalayas kami ng general na bahay? Dalawang nakatatandang kapatid. Pasensya na, Mashon. Pwede bang magbigay daan? Akala mo ba ay ang Miaoyin Sea ay basta-basta lang na lugar na pwede mong pasukin at talikuran? Ikaw. Ek, bakit ka nandito sa Mayaoyin Temple? Hindi mo man lang ako sinabihan. Kung sinabi mo lang sa akin, magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Kung sinabi mo lang sa akin, magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Hindi ka na sana naglakad. Lumapit na siya. Ito ang tunay na anak ng general. Talagang maganda at mabait siya. Sobrang ganda at may magandang puso. Ayan, Gil. Lee, bakit ka nandito? Ek. Ito ang iyong tinutuluyan. Lugar na ito sa loob ng 8 taon. Alam kong may sama ka ng loob. Ngunit inilalabas mo ang galit sa akin. Huwag mo nang gawing biktima ang nanay. Huwag mo nang pasamain ang loob ng nanay. Ginoong Lee, masyado kang mabait. Si Lee King Luo ay ninakaw ang iyong pagkatao at tinamasa ang buong 10 taon ng karangyaan. Hindi ka lang nagalit, kundi nag-aalala ka pa sa kanya. Ang ganitong uri ng taong walang puso ay hindi marunong makilala ng kabutihan. Si Lee King Luo, kung alam ko lang na hindi mo alam ang iyong kabutihan. Sa loob ng 8 taon, dapat tayong magturo sa iyo ng mabuti mula sa tahanan ng general. Lee King Siu, dahil nangako akong ipakasal ka kay Wang Yun. Siyempre, hindi ako magbabago ng isip. Wala kang dahilan. Hanapin mo ulit ako. Lee King Luo, anong klaseng tao ka? Mukhang nitong 8 taon, hindi ka pa rin nakakaintindi ng sariling pagkatao. Sa huli, ate, ay minamahal ng ina at kuya mo. 10 taon na paborito. Walang anuman sa 8 taon na ito. Paano niya makakalimutan iyon? Humakbang ka. Anong mangyayari kung hindi? Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Huwag akong hawakan. Pagsasabihan kita ng mabuti sa general na tahanan. Bitawan mo. Anong mangyayari kung hindi? Ek, bakit ang careless mo? Huwag naman. Kuya, bakit mo ako tinulak? Lee King Luo, sobrang bastos mo na. Kuya. Zooer, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sigurado akong hindi sinasadyang saktan ni ate ako. Ako ang nagkamali. Bumangon ka na agad. Lee King Luo, sobrang nasobra na talaga. Kung muling mang-aapi ka kay Zooer, magbabayad ka ng 10 beses. Ibinabalik sa iyo. Ikaw ang unang nagreklamo. Dapat may batayan ka. Nakita ko mismo ito. Magsasalita ka pa ba? Noong una sa Reyna, ganyan din ba ang ginawa mo? Na inakusahan si Zooer. Tama ka talaga. Hindi na mababago ang ugali.
Ate, kasalanan ko lahat ito. Wala akong dapat na bumalik dito noong 8 taon na ang nakalipas. Dapat hindi na ako bumalik. Si Kuya, labis na nag-aalala sa'yo. Huwag sana akong maging dahilan ng pagkasira ng samahan ninyong magkapatid. Zuer, bumangon ka na. Bakit ako magsusorry sa kanya? Sa mga taong walang puso at malamig tulad niya. Kahit na magdasal ka ng 100 beses sa badha, hindi siya magbibigay ng kahit kaunting pansin. Mabuti pang ipagdasal mong hindi narinig ng badha ang sinabi mo. Kung hindi ang buong pamilya ni Lee, siguradong magsisisi ka. Kuya, anong ginagawa mo? Lauer, hintayin mo si Kuya. Namahasa ang kakayahan sa pagkuha ng ginto. At gagawa ako ng isang mahaba at maswerteng kwintas para sa'yo, na magiging dahilan upang inggiting lahat. Kuya, napakabait mo. Ikaw ang tanging kapatid na babae ng kuya mo. Siguradong, aalagaan ka ng kuya mo habang buhay. Papatahin kita. Nasa Mayaoyin Temple ka. 8 taon na walang nag-alaga sa'yo. Ngayon, kailangan kitang disiplinahin ng mabuti. Patayin kita. Kuya, Lauer. Huwag mong takutin si Kuya. Lauer. Huwag mong takutin si Kuya. Lauer. Patay na siya, di ba? Kahit na mamatay sila, ito ay usapin ng kanilang general. Ano ang kinalaman nito sa aking Mayaoyin Temple? Luer. Luer. Ginoong Lee. Talagang maraming nakakalimot ang mga mayayaman. Mag-isip ka ng mabuti tungkol sa mahabang buhay na kwintas. Sino na ang may suot nito ngayon? Huwag. Kuya, itong mahabang buhay na kwintas ay ibinigay mo sa akin. Si Zuer ay nagdusa para sa iyo sa labas. Sa loob ng 10 taon, isa lang itong mahabang buhay na kwintas. Siya ay mahina at madalas magkasakit. Mas kailangan niya ito kaysa sa iyo. Huwag kang maging ganito kaimbot. Bibigyan kita ulit sa susunod. Bumili na lang ako ng isa. Ngunit, noong araw na iyon, sinabi ni Zuer, naiinggit ako sa mahaba at maswerteng buhay ni Luer. Hindi ko naisip pa, kaya ibinigay ko na sa kanya ang mahaba at maswerteng buhay. Nais ko lang na sa hinaharap ay makabawi kay Luer. Ngunit nakalimutan ko, at ang pagkakalimot kong ito ay umabot ng 8 taon. Ngunit mula pagkabata, pinoprotektahan kita. Sino ba ang hindi nakakaalam? Palagi kitang tinitingala bilang isang yaman. Bilang isang yaman. Ito ba ang pagmamahal ni Datuli sa'yo? Kailangan pa akong ipaglaban gamit ang aking buhay. Bilang kabayaran. Sa tingin ko si Datuli, hindi naman siya ganoon kaalaga kay Liking Luo. Kahit na hindi siya tunay na kapatid. Kung nag-alaga ka ng aso ng 10 taon, may damdamin ka na. Paano niya nagawang saktan ang tao ng ganito sa harap ng lahat? Talagang napakahirap ng puso. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Ako. Naiinis ako na hindi mo ako kinikilala. Hindi mo ako pinapansin.
Sino ba talaga ang hindi kumikilala, ako ba sa iyo? O ikaw ang nagiging sanhi ng aking sakit, na parang ito ay normal? Siya si Lee King-soo, isang kasinungalingan. Maaaring tuluyang masira ang 10 taon nating pagmamahalan. Ngayon lang. Lee Kechuan, hindi mo ba naisip kung ako ang tunay mong nakababatang kapatid na babae? Maraming salamat, malaking Ginoo Lee, sa pagbibigay ng ganitong kahihiyan mula sa langit. Non Lee King-lu. Lubos ang pasasalamat. Tigil. Kagalang-galang na prinsipe yun. Nakabenda na ang sugat. Ang yabang ni Ginoong Lee. Nagmapangahas na saktan ang taong ito sa teritoryo ng Badha. Talagang walang galang sa akin. Hindi ko kayang gawin iyon. Nasaktan ang isang tao ng ganito. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Tawagin ang tao. Narito. Bibigyan mo siya ng matinding suntok. Sinalakay niya ang magiging prinsesa. Kaya't suntukin mo siya ng maraming beses. Hindi. Hinihiling ko kay prinsipe yun na magpatawad. Huwag mong saktan ang aking kapatid na lalaki. Kung may saktan, ako na lang ang saktan mo. Dahil sa matigas ang ulo ni Gian. Lee, susunod na lang ako sa iyong nais. Sugod. Talaga bang ang prinsipe yung ay kasing masama ng balita? Mapanlin lang at baluktot. Talagang nagtaas siya ng kamay sa akin. Sandali lang. Prinsipyong. Sa pangyayaring ito, sana iisaalang-alang mo ang reputasyon ng tanggapan ng general. Patawarin niyo muna ang mga anak ko sa pagkakataong ito. Ang pagmamahal ni Ginoo Lee sa kanyang mga anak, talagang nakakaantig ng puso. Subalit, hindi ba ang prinsesa ng pagpapahintulot ay anak mo na rin? Hiling ko po sa emperatris na magpatawad. Hindi ko sinasadyang itulak ang nakababatang kapatid. Inay. Prinsesa yun. Pakiusap, iligtas mo si Chuan. Kapatid mo rin siya. Inay. Pinatay mo na naman ako. Saktan mo ako. Huwag. Chuan. Kuya. Chuan. Kuya. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit mainit pa ito? Bilisan mo, lagyan mo ng gamot. Ayaw kong pumunta. Inay, ang kapatid na lalaki ko ay maraming sugat. Ngunit wala akong magawa. Hanggang hindi pa siya gumagaling. Hindi ako aalis kahit saan. Pareho kaming mga kapatid na babae. Isang-isa na hindi alintana ang sugat para sa akin. Isa pa ang, ngunit kayang maging malupit sa akin. Kung si Lee King-luo ay may kahit kaunting konsensya, ayos na sana. Huwag na siyang pag-usapan. Parang nag-alaga lang ng puting mata. Nanay, huwag kang mag-alala.
Gagampanan ko ang bahagi ng ate. Inaalagaan ka at ang kuya mo. Aking mabait na si Zur. Nga, inay. May mga bulong-bulungan na nagkasakit si prinsipe yun at nagbago ang kanyang ugali. Ngayon ko lang nakita at totoo nga ito. Talagang kailangan nating ipakasal si ate sa ibang tao. Sa huwad na tanggapan ng general, kailangan may isang anak na babae na ipapakasal. Ikaw ang tunay na anak ng ina. Paano mapapabayaan ng ina na ipapadala ka sa haring nagpapahintulot na mamatay? Si Li Qingluo ay matibay at matatag. Nakatira sa Mayaoyin Temple ng 8 taon. Hindi siya namatay at buhay na buhay pa rin. Ang pag-aasawa sa taong si Yung Wang ay talagang akma. Kuya, ano bang ibig mong sabihin dito? Wala lang. Zur, nasunog ba ang kamay mo? Nanay, dalhin mo si Zur para magpatingin ka agad. Tara, punta na sa doktor. Swerte talaga ng kapatid na babae. Nakasal kay Prinsipe Yun Wang. Kaya nakakuha ng ganitong magandang dote. Dahil sa inggit mo. Kaya ito, kunin mo na lahat ito. Kapatid, lahat ito ay, ibinigay ito ng Prinsipe Yun sa iyo. Paano ko naman ito basta-basta kukunin? Kaya mong kunin ang aking pagkatao, lalo na ang mga ito. Nagkakamali ka. Tayo lang dalawa dito. Hindi mo na kailangang magpanggap. Ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat. Basta't sabihin mo ang totoo sa harap ng ina. Sabihin mo ang katotohanan. Lahat ng mga ginto at alahas na ito, maibibigay ko sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko naman gustong magpakasal. Kay prinsipe yun. Pakiusap, patawarin mo ako. Zur, tayo na. Li Qingluo, hindi ka pa nga kasal sa tahanan ng prinsipe yun. Natuto ka ng mang-api. Pinagsabihan na kita. Kung susubukan mong manakit kay Zur, ako ay, papatayin ka, tama ba? Noong nakaraang beses, si Li Qingzu ay umiyak lang. Halos palang pumatay na sa akin. Gusto mong manakit sa akin. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Maaari mo na akong patayin ngayon. Wala namang pagkakamali si Zur. Luer. Simula nang bumalik ka, naging magulo ang tahanan na ito. Kung alam ko lang. Bakit pa kita kinuha mula sa Mayaoyin Temple? Pabalik. Sino ang nag-utos sa inyo na hindi kayang iwan si Li Qingzu? Napakasalan si Wang Yun, ang walang silbing prinsipe. Kaya. Naisip niyo pa ako. Si Li Qingluo. Akala mo ba kapag pinakasalan mo si Wang Yun, ay makakalipad ka na at magiging phoenix? Sinasabi ko sa iyo, nangangarap. Pagod na ako, umalis na kayo. Talaga bang iniisip mo na may halaga ka? Bibigyan ko siya ng aral na hindi niya malilimutan. Nagpadala ng liham ang prinsipe yun. Inaanyayahan akong pumunta sa Lantern Festival. Pinaasa akong maghintay sa kanya sa pintuan. Pero kalahating oras na ang lumipas. Bakit wala pa rin siyang anino? Ito ang ibinigay mo sa akin. Ang cute ng ilaw na kuneho. Ang ganda, di ba? Bibili pa ako ng 2 para sa'yo. Kuya, yung ilaw na ginawa mo, hindi naman mukhang kuneho. Saan ba hindi mukhang kuneho? Ito na nga ang kuneho. Sabi kong hindi mukhang kuneho, Sige, kung sabi mong hindi, di hindi. Kung ganon, gagawa na lang ako ulit. Kung isa hindi sapat, gagawa ako ng 2. Gagawa ng
Pinakamagandang ilaw ng kuneho para kay Luer. Kuya, ang bait mo talaga. Simula ngayon, gusto ko. Ilaw ng kuneho na galing kay kuya. CJ, kaya't kuya, simula ngayon. Ilaw ng kuneho lang ang gagawin mo para kay Luer. Alainan. Manggagawa ng panloloko. Sinasabi lang nilang ibibigay nila sa akin. Yung panghabang buhay na susi ay panloloko sa akin. Yung parol ay panloloko rin sa akin. Sino kayo? Alam ba ninyo kung sino ako? Hindi ba kayo ang General's Residence? Ayaw mo ng peking ginto? Sino ang nagpadala sa inyo? Ano ang kailangan ninyo? Huwag magalit, Ginoo. Kami ng kapatid ko ay tumatanggap lang ng bayad at nag-aalis ng kapahamakan para sa iba. Magkano ang tinanggap ninyo? Maglalabas ako ng doble. 5. Mga bayani, malapit na akong ikasal. Sa palasyo ng prinsipyoon, binigyan ako ng 10,000 lay ang naginto bilang dote. Basta't pakawalan ninyo ako. Ibibigay ko na lahat sa inyo. Kapatid, akala niya tanga tayo. Patayin ka niya. Di ba't atin pa rin ang pera na to? Tama ba? Walang galang. Ako ang magiging reyna sa hinaharap. Kung kayo ay magpapahiya sa royal family, mag-ingat kayo sa ulo ninyo. Huwag kayong mag-alala. Ang pangunahing anak ng General's Residence. Personal na nagsabi sa akin. Nabibigyan kayo ng isang hindi malilimutang aral. Ano nang sinasabi mo? Li Kechuan. Ako ang kasama mo. Sa loob ng 10 taon bilang kapatid. Para lang kay Li Qingzhu. Naghanap ka pa ng tao. Para sirain ang aking dangal. Kuya. Sige, ikaw na muna. Huwag. Ang lambot at makinis nito. Huwag. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Umalis ka. Umalis. Ikaw na babae. Maghintay ka. Darating na ako. Huwag. Huwag kang lumapit. Gago. Tulungan mo ako. Saan ako tatakas? Nahuli ang mga tao. Pakiusap, patawarin mo ako, prinsesa. Inay, ano sa tingin mo sa hairpin na ito? Maganda. Basta't galing kay Zur. Gusto ng lahat ng ina. Anak na babae. Bakit ang dumi mo? Ang huling-huli, saan ka galing? Kung kumalat ito, mawawala ang magandang pangalan ng general na tahanan. Hindi ka ba iniisip ang sarili? Kailangan mong alalahanin si Zur. Hindi pa siya kasal sa usapan. Li Qinglu, bakit ka naman ganito? Nababahala ka ba sa ikapapahiya ng pamilya ng general? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Mas maganda siguro kung tanungin mo. Ang mabuting kuya mo. Bakit kailangan maghanap ng tao para sirain ang aking dangal? Bakit kailangan maghanap ng tao para sirain ang aking dangal? Luer, alam kong may sama ka ng loob kay Chuaner. Ngunit hindi mo siya dapat ganyanin. Li Kechuan, kung itinuturing mo pa ang sarili mong lalaki, huwag mong itanggi. Chuan Lu, Chuaner, totoo ba ang sinasabi niya?
Talagang nagpagawa akong mangkidnap sa iyo. Pero sinabi ko sa kanila ng maaga, huwag kang masaktan. Bilang karagdagan sa kaunting takot. Wala ka namang ibang sugat, di ba? Gusto lang kitang bigyan ng aral. Walang puso at kaluluwa na bagay. Isang sampal lang sapat na, di ba? Pakakasalan mo si Yuan Wang. Sobrang taas ng lipad mo. Wala na akong konsensya. Akala mo ba si Duan Rongliu ay anong magandang bagay? Li Kechuan, kung hindi ka masaya na ikinasal ako kay Duan Rongliu, bakit hindi mo ipakasal ang pinakamamahal mong Zhuer sa kanya? Naging aso ba ako na basta na lang tawagin at basta na lang palayasin? May ganyan ba kayong pamilya, Li, na ganito ang pagtrato sa tao? Li Qinglu, akala mo ba siya si Duan Rongliu na maayos ang paghawak sa posisyon ng prinsipe? Bakit siya nawala? Iyan ay dahil sa kanyang magulong buhay sa nakaraan na hindi na makatawid. Kung hindi, sa tingin mo ba ay mapapasa iyo? Ayan, Gil. Li, totoo ba ang sinabi niya? Si Zhuer ay nagdusa ng 10 taon. Hindi na niya pwedeng hayaan na manatiling buhay na balo magpakailan paman. Kaya hayaan mo na lang na manatiling balo siya, di ba? Nalaman ko na ito ang dahilan kung bakit kayo nagmamadaling kunin ako pabalik. Alam mo ba, ako ang tunay mong magulang. Luer, huwag kang magsalita ng ganyan ng malakas. Baka marinig ng iba. Makakasira ito sa iyong reputasyon. Lahat kayo ay gustong ipakasal ako sa isang taong walang bayag. Hindi niyo na ba iniisip ang aking reputasyon? Takot na masira ang reputasyon ng general. Sa huli, hindi ba? Ikaw rin ang gustong makipag-ugnayan sa may kapangyarihan. Kung hindi, bakit ka papayag na pakasalan si prinsipe yun? Ay, bakit ka pumayag na pakasalan si prince yun? Luer, ang kapatid mo ay isang walang kwentang tao. Ang ina mo ay tiyak na parurusahan siya. Ngunit nahuli ka ng masamang tao. Tungkol dito, huwag na huwag ipaalam sa iba. Ginagawa ito ng ina para sa iyong kabutihan. Malaki ang kahalagahan ng reputasyon ng babae. Ginoong Li, pwede mo nang sabihin ng diretsyo. Para sa ikabubuti ng iyong mabuting anak, kung ang tungkol sa pagbili niya ng mga tao para saktan ang kanyang kapatid, ay malalaman ng lahat. Anong karangalan pa ang matitira para sa kanya upang mabuhay? Kapatid, sobrang seryoso mo naman. Nagpapatawa lang si kuya sa'yo. At saka, hindi ka naman nasaktan, di ba? Jair. Inay, ayos ka lang ba? Mayroon bang problema? Tingnan mo, nanay. Ano ka ba? Sino ka para tawagin akong ate? Hawak mo ang aking pagkatao. Naging ganito ka na ng maraming taon. Mrs. ng Li. Li Qinglu. Anong galit meron ka na pwede mong ilabas sa akin? Ang pang-aapi kay Zhuer, anong kakayahan yan? Ako ang nang-api sa kanya. Sobrang tanga mo lang, kaya lagi kang naloloko niya. Ito ang aking ina at kapatid. 10 taon. Hindi kayang tumbasan ng isang piraso ng jade at isang peking pagkakakilanlan. Luer. Agad na tawagin ang manggagamot ng tahanan. Li Qingxiu. Sumama ka sa akin.
Sabihin mo sa kanila ang katotohanan. Noong araw, sinadya mong siraan ako. Kaya ako'y nakulong. Ng 8 taon ng walang kasalanan. Kapatid, anong sinasabi mo? Siraan. Sa harap ko, huwag ka nang magkunwari pa. Ikaw na umaangkin sa iba. Mga peking bagay. Anong silbi ng pagsisisi sa iyo? Peke man ako, ano naman? Lahat ng sa iyo ay akin. Anong sinasabi mo? Walang maniniwala sa iyo. Ngayon, gusto kong punitin ang iyong maskara. Bitawan mo. Ek, tama na. Tumigil ka na. Lure. Hindi ka sinasadyang masaktan ng nanay. Lure. Pumarito. Dalhin ang doktor sa Haring Fiends na palasyo. Opo. Saan ito? Haring Faeng. Bakit mo ako dinala dito? Anak. Tuwing nakikita ko ang iyong matigas na mukha, gusto kong hilahin ka at pagdurusin ka ng mabuti. Sabi ng matandang madre sa Mayaoyin Temple, magaling kang masaktan. Ngayon, hayaan mong subukan din ito ng hari. Mahal na Ginoo. Huwag. Tunay ngang matibay ka talaga. Haring Prince, utos ko. Ibalik ang dalaga sa bahay. Maliban sa akin dito. May nakalabas bang buhay noon? CJ. CJ. Kuya. Zooer. Ang late na. Bakit nandito ka pa at nagbabalat ng dalandan? Sabi ng nanay, mahilig si kuya sa dalandan. Kaya nagbabalat ako. Habang hinihintay si kuya na bumalik. Lure. Kuya, nandito ka na. Ito ang paborito mong kahel. Salamat, ate. Kuya, ano ang iniisip mo? Wala. Hindi ko lang alam kung anong kalagayan ni Liking Luo. Kung nag-aalala ka para kay Ate Lure. Sige, punta tayo sa palasyo niya. Dalhin natin si ate pabalik. Zooer. Si Liking Luo gusto niyang umakyat sa mataas na posisyon. Hayaan na lang natin siya. Huwag na siyang pakialaman. Liking Luo. Mas mabuting mamatay na lang siya nang hindi nagagamot. Ganito.
Maaari kong mapanatili ang posisyon ng general at hindi na kailangang magpakasal sa abnormal na si prinsipe yun. Lure, bakit ngayon ka lang bumalik? Gaano kataas ang katayuan ng prinsesa yun? Kailan siya babalik? Kailangan pa bang ipaalam sa atin? Nagsasalita ako sa iyo. Anong klaseng ugali ito? Huwag ka nang magalit, kuya. Hindi naman sinasadya ng ate. Kahit na, para sa kapakanan ni prinsipe yun. Huwag mo na siyang pahirapan. Para kay Duan Rongliu. Dapat kong ibigay ng kaunting respeto kay Duan Rongliu. Gaano siya kabuti sa'yo. Matatakot na malamigan ka kapag umuuwi ng huli. At naghanda pa siya ng balabal para sa'yo. Sasabihin ko, tulad mo, dapat siyang ikulong. Sa lihim na silid ng tahanan niya at pagdurusain. Alam mo ang tungkol sa lihim na silid ng pagsusuri ng prinsipe. Alam mo ba ito mula pa noon? Tungkol sa lihim na silid ng pagsusuri ng prinsipe. Li Kechuan. Sige, sabihin mo. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Alam ko at ano ngayon? Dati, hindi ba't ikaw ang gustong makipag-ugnayan sa mga may kapangyarihan? Kaya pumayag ka sa kasalang ito. Sa hinaharap, lahat ng pagdurusa mo ay dahil sa sarili mong desisyon. Tigilan mo na, Chuan. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Haring yun. Sa mga makapangyarihang tao dito sa palasyo. Matagal nang hindi nalihim. Walang masama sasabihin. Matagal nang hindi nalihim. Kaya kayo, Ginoo Ling, Ginoong Li. Alam niyo na pala noon pa. Si Wang Yun ay hindi lang isang taong walang bayad, kundi isa ring baliw. Huwag kang mag-alala, Lure. Hindi magtatangkang gumawa ng masama si Wang Yun sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Paano mo magagawang magalit ng ganyan sa ina? Bakit ka nagagalit ng labis? Inalagaan ka ng general sa loob ng 10 taon. Walang kaugnayang dugo. Dapat ay may damdamin ka. Liking Luo, tama na. Noong una, hindi mo akalain. Napakakasalan mo si Wang Yun. Ay makapangyarihan sa nanay. Ngayon, ano naman ang pinaggagawa mo dito? Chuan, tumahimik ka. Luo, sumama ka sa nanay pabalik sa kwarto. Pag-usapan natin ng maayos. Ano bang sama ng loob ko sa pamilya ni Li? Ano ba talaga ang malalim na galit? Alam ng buong pamilya niyo. Si Yun Wang ay isang pervert na mahilig manakit ng babae. Pero siya lang ang nagtatago nito sa akin. Kailangan pa akong lokohin para mapakasal sa kanya. Lure. 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 Hala na. Ang batang ito ay puno ng mga sugat. Ano? Hindi ba? Siya ay nakapunta na. Sa lihim na silid ng prinsipe yung. Ano? Tubig. Tubig. Talagang matibay ang buhay mo. Hindi ka pa rin namatay dito. Talagang nabigo ka sa akin. Sabi mo. Prinsipe Yun. Makikita ang matigas mong anyo. Mas magiging excited kaya siya. Umalis ka. Zuer. Nagmamalasakit si Zuer sa iyo. Huwag kang maging walang utang na loob. Kuya, huwag mo nang pasakitan ang ate. Masama ang loob ni Ate Lure. Sa tuwing nasasaktan siya, siya rin ang may kasalanan. Zuer, tara na tayo. Yung taong katulad niya nagagamit ng kahit anong paraan. Para lang makapang-akyat sa kapangyarihan. Walang masyadong kailangang sabihin.
Kapatid na babae, nag-aalala rin ang kuya mo para sa'yo. Huwag ka nang makipag-argue. Bitawan mo na. Ek, anong sama ng loob mo? Bakit sa akin mo ibinubuhos? Huwag kang magalit sa kuya mo. Lee King-soo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Lee King-lo, ikaw ba ay aso? Ayos ka lang ba? Ayos lang si kuya. Hindi ako nasasaktan. Mabilis kang pumunta sa tingnan si ate. Mas kailangan niya ng alaga kaysa sa akin ngayon. Lee King-lo, noong una, naiinggit pa ako sa'yo. Pinahirapan ng prinsipe yun. Ngayon, mukhang. Lahat ay dahil sa iyong sariling pagkakamali. Karapat dapat ka dito. Tama ang ginawa ni prinsipe yun. Karapat dapat ako. Hindi ba't tama ang sinasabi ko? Ek, ano nang ginagawa mo? Saan mo ako dadalhin? Ek, bakit mo ako dinala? Dito. Lee King-lo, ano ba talaga ang gusto mo? Sa kapatid kong babae. Saan kita na-offend? Noong 8 taon na ang nakalipas. Sinimulan mo na siyang pahirapan. Ang kapatid mong babae. Tingnan mong mabuti. May pagkakahawig ba siya? Sa iyo kahit kaunti. Nakakabahala. Bakit mas kahawig ni Lee King-lo ang ina kaysa kay Zuer? Lee King-lo, mas kahawig mo ang ina. Kuya, ang haplos ni ate ay sobrang sakit. Lee King-lo, ano ba talaga ang layunin mo? Si Zuer ay tunay kong nakababatang kapatid. May suot siyang jade pendant na ina. Lee Kechuan, talaga namang bobo ka tulad ng baboy. Dahil bulag at bingi sila. Ikaw na ang magsabi sa kanila kung paano ninakaw ng iyong matrona ang jade pendant. At paano ka nakipagsabuatan sa kanya upang nakawin ang aking pagkatao. Naging ganap na general sa tahanang ito. Anong midwife? Anong jade pendant? Ek, bakit hindi ko maintindihan? Ano bang sinasabi mo? Paano ka makakapagsinungaling? Nahihirapan ako. Kakatapos lang bumalik sa ina at sa tabi ng kapatid na lalaki. Naglakas ka ng loob na. Manumpa sa mga ninuno ng Lee. Tunay ka bang dugo ng Lee? Ek, hindi ko alam na ganito. Ang galit mo sa akin. Handa akong ipasa sa iyo ang posisyon ng general. Sa tahanan ng general, uwi na ako. Lee King-lo, saan ka ba pupunta tapos na ba ang gulo mo? Dahil sa tawag mo sa akin. Bilang kuya sa loob ng 10 taon, hindi ko binalik ang iyong apelyido. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na maaari kang magsagawa ng anumang gusto mo sa tahanan ng pamilya Lee. Luer, ano ba talaga ang gusto mo? Sa ngalan ng ating pamilya Lee, na nag-alaga sa iyo ng 10 taon, palayain niyo na kami. Isang anong balak mong gawin? Katawan at balat. Mula sa mga magulang. Ako si Lee King-lo. Ngayon ay, sa harap ng mga ninuno ng Lee pamilya, pagtanggal ng buhok bilang patunay ng determinasyon. Mula ngayon, wala na akong utang na loob sa inyo. Wala nang koneksyon. Luer. Luer. Ina. Kumusta? Nahanap mo na ba? Lugar na pwedeng puntahan niya. Lahat ng lugar tinignan ko na. Pero hindi ko pa rin mahanap.
Kaya ikaw na ang maghanap. Isang mahina na babae sa labas. Hindi mo alam kung anong panganib ang makakaharap niya. Inay, tiyak na ito ay ang paraan niya para kontrolin tayo. Kapag nagutom siya sa labas at walang makain, sa kanya malalaman na dapat siyang bumalik. Bakit mo siya kinausap ng ganitong katigas na salita? Sa loob ng 10 taon, kasama na natin siya. Ganito ka ba kalupit? Pinaputol mo ba ang ugnayan namin sa kanya? CJ, pwede ba akong pumunta at maghanap? Tunay ngang sobra ang reaksyon ni inay. Parang sobra na ang gulat niya. Mas malaki pa ang takot na naramdaman niya. Wala na, ayaw ko na. Patahimikin mo muna ang kapatid kong babae. Hindi ba't binalaan na kita? Na huwag kang pupunta sa kabisera sa buong buhay mo. Zooer. Ayaw ko rin sanang pumunta. Pero ang perang ibinigay mo sa akin ay naubos na. Kung hindi ako pupunta ulit, hindi ko na kayang mabuhay. Bigyan mo pa ako ng isa. Tingnan mo, nakasuot ka ng ginto at pilak. Kung hindi dahil noong nakaraan, nang ipanganak ko si Liking Luo at ninakaw ang jade pendant, paano ka makakapunta sa tahanan ng general? Magsasaya bilang isang dalagang ito. Kayamanan at karangyaan ba? Anong silbi ng ganitong jade na palamuti? Kung hindi dahil sa aking talino at kaunting diskarte, maaaring si Liking ay tinalikuran ng reyna. Paano ko naman makakamit ang posisyon ng prinsesa sa tahanan ng general? Ano ang sinabi mo kanina? Ulitin mo nga. Kuya, may sinabi na naman ba ang ate? Ano ang sinabi niya sa iyo? Ikaw na lang ang magsabi. Kung may sinabi kang kasinungalingan, agad kitang papatayin. Mahal na binata, patawarin mo ako. Ako ang midwife na. Nanganak sa ginang noon. Noong nanganak siya, nawala ako sa katinuan. At ninakaw ko ang jade pendant ng dalaga. Ngunit talagang wala akong balak. Gumawa siya ng masama gamit ito. Siya iyon. Yung babaeng iyon. Niloko niya ako. Sabi niya kaya niyang maging dalaga. Siya ang nagloko sa akin para ibigay ang jade pendant sa kanya. Kuya, nagsisinungaling siya. Ikaw ang nagnakaw ng jade pendant. Si Luer ang tunay kong nakababatang kapatid. Ikaw ang nagnakaw ng jade pendant. Si Luer ang tunay kong nakababatang kapatid. Chuaner, anong ginagawa mo? Paano ka pwedeng magpakasaya ng ganito? Inay. Nanay, tulungan mo ako. Kuya, nababaliw na siya. Chuaner, itigil mo na. Kuya. Chuaner, anong ginagawa mo? Isa pang pagkakataon sa iyo. Pagkakataon na magsabi ng totoo. Kung patuloy ka pang mandadaya sa akin, sasaktan kita ng sarili kong mga kamay. Sasabihin ko na, ako ang nandaya sa inyo. Si Liking Lu, ang tunay mong nakababatang kapatid. Ano? Ako si Liking Lu. Ngayon, sa harap ng mga ninuno ng Li family, nagpuputol ng buhok bilang patunay ng aking determinasyon. Mula ngayon, tutuldukan ko na ang ugnayan natin. Wala na tayong koneksyon. Inay. Nanay. Nanay. Luer. Kasalanan ng kuya. Kukunin na kita pa uwi ngayon na. Duan Rongliu. Ibigay mo sa akin ang kapatid kong babae. Bakit mo pinagsasamantalahan ang kapatid kong babae? Kailangan mong magbayad sa akin.
Naglakas loob kang magsuot ng dragon robe. Yung sinasabi mong kapatid na babae. Hindi ba't si Li Qinglu? Matagal nang hindi pinansin ng pamilya niyo. Siya. Ngayon, nagkukunwari kayong naghihiganti para sa kanya. Napakakatawa-tawa. Mga pagkakamali kong nagawa. Sasagutin ko ito sa buong buhay ko. Ngunit ang pinsala mo kay Lore. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Akala mo ba nakikita mo ako? Na nakasuot ng dragon robe. Hayaan kitang mabuhay. Umalis ka na ba sa haring yun? Kung ganon, magpapakamatay na lang tayo pareho. May tao, may tao. Prinsip. Lure. Nangako ang kuya mo sa'yo noon. Naiingatan ka niya habang buhay. Nagkamali ang kuya. Hindi nangako si kuya. Huling nakaligtas ang tagapagsilbi sa pagligtas. Naway patawarin po ang inyong hataas. Your Highness. Your Highness. Your Highness. Tulong, tulong. Tawagin ang doktor. Anong ginagawa mo? Magsimula ka na. Ek, ano ang nangyari sa tahanan ng general? May namatay ba? Saan galing ang batang ito? Iyan ba ang dapat mong itanong? Tara na. Ginoong General. Magsagawa ng kabutihan. Ilang buwan na ang nakalipas. Si Ginoong Li ng pangkalahatang tanggapan. Nahuli si Prinsipe yun na nakasuot ng damit ng emperador. At sa huli, ako, ang opisyal. Ay pinatay siya ng isang saksak. Nagalit ang emperador. Pinatay si Qianhi. Li, pati ang reyna ay naapektuhan. Itinulak sa malamig na palasyo. Talaga ba? Kaya. Ano naman ang tungkol sa Ginoong Jin ng tahanan ng general? Anong Ginoong Jin? Kung ang tinutukoy mo ay si tunay na Jin. Li Qinglu. Wala nang balita si Zhao Ba. Tungkol sa Peking iyon.